kaya ang ating mga kongresista sa labas ng Kamara? Paano kaya sila nagsisilbi sa publiko? Sa ating episode ng Congress in Action, tunghayan natin ang paglilingkod ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario, hindi lang sa Kamara, kundi sa distritong nasasakupan niya. Panoorin po natin ito. Kung serbisyong publiko ang pag-uusapan, hindi nagpapauli sa Representative Chino Almario. Hindi lang sa Kongreso, kundi lalo na sa ikalawang distrito ng Davao Oriental. Kitang-kita ito sa mga programang kanyang ibinababa sa lalawigan na layong paganahin at pagandahin ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Kabilang na dito ang pagkakaroon ng libreng practical driving exam katuwang ang Land Transportation Office o LTO sa Mati City. Layunin ng programang ito na turuan ang mga residente na maging responsable at maingat na driver. Hindi lamang para sa kanilang sariling kaligtasan, kundi para rin sa seguridad at kapakanan ng buong komunidad. Pagdating sa paghubog ng kakayahan ng kanyang mga nasasakupan, suportado yan ni Representative Chino Almario. Patunay niyan ang iba't ibang training programs na kanyang ibinababa sa ikalawang distrito ng Davao Oriental kasama ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na layong magbigay ng karagdagang kaalaman na maaari nilang magamit para magbukas ng bagong oportunidad. Isang advokasiyang humuhubog sa matibay na pundasyon at nagbigay ng pag-asa sa maraming residente sa probinsya. We don't just offer din kasi naman assistances through formal education. Sometimes, yun nga, if we talk about second chances din, we really try to get additional funding for TESDA para at least na magkakaroon din ng TESDA education. Nakita namin na it works, the system works. So yun, palagi namin yun pinaprioritize din, palagi din namin yun, kumbaga, we always try to request for additional funding and kasi we see it working. Bukod sa edukasyon, binibigyang halaga rin ng mambabatas ang boses ng mga kabataan, lalo na mga kabataang lider sa kanyang distrito. Isang paraan ito ng paghuhubog ng susunod na henerasyon ng mga lider na may integridad at malasakit sa kapwa. The beauty about the youth kasi is you can mold them into their best potential. Some people, some youth, yung mga bata, hindi pa nila nare-realize na napakalaking potential na nahahawak nila. But there are also some that are willing to take on the challenge. Mahilig ako interact sa mga youth, especially yung mga youth leaders that are trying to make a difference din. And I always challenge them. Samantala, sa Kongreso, patuloy ang pagsusulong ni Representative Almario ng mga panukalang batas na layong palakasin ang iba't ibang sektor. Kabilang dito ang House Bill 1652 o ang Refund for Internet and Telecommunication Services, Outages and Disruptions Act na nag-oobliga sa mga internet provider na magbigay ng automatic refund sa mga consumer na nakararanas ng serbisyong may aberya. Isa ito sa mga hakbang na isinusulong ng mambabatas pagdating sa pagpapalakas ng internet service sa bansa, lalo na't bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino ang internet. Ilan sa mga panukalang batas din ang kanyang inihain na layong palakasin at suportahan ang sektor ng edukasyon ng mga kabataan. Isinusulong din niya ang House Bill 1653 o ang Magna Carta of the Out-of-School Youth na naglalayong bigyan ng proteksyon at suporta ang mga kabataang hindi nakapagpapatuloy ng pag-aaral. Kasama rin ang House Bills 396, 397 at 398 na naglalayong magtatag ng mga special education centers sa Davao Oriental upang matugunan ang pangangailangan ng mga batang may espesyal na pangangailangan, lalo na sa mga liblib na lugar. Sa sektor naman ng agrikultura, isinusulong niya ang Agriculture Information System Act o House Bill 1651. Layo nitong magtatag ng isang sistemang magiging gabay ng mga magsasaka sa tamang pagtatanim at pag-aani at makaiwas sa pagkasayang ng produkto dahil sa oversupply. Hindi rin napapabayaan ni Representative Chino Almario ang pagpapalakas ng turismo sa Davao Oriental.
Sa pamamagitan ng House Bill 394, isinusulong na gawing opisyal na alternatibong paliparan ng Davao International Airport ang Mati Airport upang mapalakas ang pagpasok ng turista at mas makilala ang Davao Oriental. Kami yung nasa southern easternmost ng buong Pilipinas. Madali kaming makalimutan. And really, when people ask, taga saan ako, Davao Oriental, the next obvious follow-up question would be, saan yan? So, yung sa amin, what we wanted sana to do is to put nga Davao Oriental on the map. And since Mati has an existing airport, na medyo old na rin siya, decades old na rin siya, we decided na okay, parang maganda ata din na we try to further develop it. Sa pamumuno ni Representative Chino Almario, tinitiyak na naiaabot ang mga serbisyo ng pamahalaan sa bawat sulok ng ikalawang distrito. Isang malinaw na rason kung bakit malapit sa puso ng marami sa Representative Almario. I'd always talk with different people. Ma-farmer ba yan? Ma-police ba yan? Ma-regional director ba yan? Ma-estudyante ba yan? And I'd always like to ask for what they think they need para ma-improve yung state nila, quality of life nila, lugar nila. Kasi alam nila, they know me kasi na I always say, give me all kinds of feedback, kahit bad feedback pa yan. Because good or bad feedback, it's still feedback. It's still something that we can work on. Ang mga namumuno sa isang komunidad ay siyang nagsisilbing pundasyon ng matatag na kinabukasan ng kanilang mga nasasakupan. Ito ay ang kanilang mandato at sinumpaang tungkulin. At bilang isang leader, hindi lang natatapos ang kanilang trabaho sa pagbibigay ng utos. Isang patunay ang liderato ni Representative Chino Almario na ang mahalagang sangkap tungo sa matibay na komunidad ay ang matapat at may pusong handang maglingkod para sa lahat.